Hello. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano gamitin ang ating extensive plumbing design calculator sa pag-calculate ng storm drainage, drain leader vertical pipe sizing. Gamit ang ating UPC table na 11-1 na kinopya rin ng ating revised National Plumbing Code. Una, ang pinaka-update na ating ginawa dito ay sinimplihan natin yung ating calculator. Kung ikukumpara natin ito sa ating lumang calculator, which is ito yon, may ano dito, may option ng pipili tayo ng ating lugar kung saan tayo yung project natin location. Okay? So halimbawa, maglagay tayo ng isang lugar dito, automatic may lalabas dito na rainfall intensity. Kaso nga lang, nakatabule ito from 2 years hanggang 100 years estimated. Kaya nga lang, bago natin to ma-achieve, kailangan nating i-input yung mga information sa Pag-asa input data, which is ito yon. So kailangan natin itong lagyan ng information from Pag-asa. Yun yung ah, ano lang dito sa lumang version. So kung balikan natin yung bagong version natin, kung may information na kayo, diretso nyo nang ilagay dito. Halimbawa, ang nakuha nyo information is 6 inches or 150 mm, ito lang yung gawin nyo. Pili lang kayo dito sa drop-down list. Okay? Ganun lang kadali. Isa pa, ang additional na feature na ating dinagdag sa update na to ay naglagay tayo ng drop-down list kung ilang row ang pwede nating ipapakita lang dito. Halimbawa, 15 rows. So, 15 hanggang 15 rows din yan. So, kung 6 lang, balik tayo sa 6. 6 lang. So, ito is at least malinis yung natin, yung calculator. Hindi siya magulo at hindi siya parang crowded. Okay? Ngayon, ite-test natin yung ating calculator para at least paano tingnan natin kung paano siya tatakbo. So may sample project ako dito, which is ito yon. Ano lang dito is naka-inches, imperial to, square feet. So kailangan lang natin to i-convert kasi ang project na to ay ginawa natin para sa ating client sa US. Ito yung mga dito, ang gamit nito is IPC, pero para lang sa example natin, pwede natin itong punan ng um, idea. Ang lang kasi dito, ang pinaka main idea, ano ba ibig sabihin ng mga roof mark, which is ito yon. Ang ibig sabihin niyan, halimbawa ito, flat roof to, okay? Naka-flat roof to, halimbawa roof mark A, so kung roof mark A yan, so kung mapapansin nyo, palitan natin ito ng kulay, ito yon, ito yung roof mark A, di ba? So naka-subdivide siya, kumbaga. Kung i-analyze nyo, may naka-slope dito, tapos papunta dyan. So ibig sabihin, yung tubig na papunta dyan, pababa, pa-slope dyan, is dito siya magdi-drain. Ito naman yung slope niya. So ibig sabihin, may imaginary na dyan. Parang walang linya, pero understandable na ang pababang tubig dyan, kung magpo-fall siya dito siya bababa papunta sa gutter or sa downspout na yan. Ito naman, kahit na dito sa corner siya bababa, pagdating dito, papunta pa rin dyan sa ating uh, downspout or roof drain, di ba? So, kung analyzein natin. Kaya, ito is mga lang to, mga imaginary marking or parang segregate natin yung roof area as per sa allocation ng mga downspout. Kasi naman talaga yung magde-decide kung saan i-locate yung mga downspout, mostly yung architect para hindi masira yung design nila. So tayo mag-adjust tayo sa lokasyon na yon. Ang lang natin yung sizing, yung ating kayang suggest sa kanila. Okay? So halimbawa sa roof mark A, may may area siya na 411.19 square feet. Kung balikan natin yung ating calculator, 411 square feet, may ginawa tayong converter dito is to square meter, 411.19. So yung area niya in square meter is 38.20. So lagay lang natin dito. So 38.20 siya sa 6 inches, di ba? So kung i-check natin, ma-access nga pala yung ating reference gamit ito. Pag i-click natin yan, ito lalabas itong ating Google Drive. So halimbawa, yan, 150 mm, tapos naka 38.20 yung area.
So, kung 150, ito yon. So, 38.150. So, lampas na siya sa sa 34 kasi 38 na. So, ang ating ipipick up, ito na yung 100. Tapos, project lang tayo dito. So, 80 or 7, 3 inches yan, 80 mm. So, kaya nga 3 inches nito. Halimbawa, liitan natin yung rainfall intensity to 50 mm lang. So, kung balikan natin yung reference natin, kung 50 mm lang yan, dito tayo 50 mm. So, ang nakalagay dyan is 38.20 yung total niya. So, pwede na gamitan ng DDoS kasi nga hanggang 101 kung 2 mm, 50 mm per hour, di ba? So, ganun kaganda yung calculator natin. Kung papalit-palit kayo ng halimbawa 100 mm, check natin dito 100 mm, 100 mm, tapos 38 lang yon yung area natin. Ang kayang pa ng 100 mm per hour is up to 51. So, try natin yung 125. Ito, 125. 125. Kaya niya pa. Pag dating ng 150, hindi na. Kasi sa 125, kaya niya pang i-carry yung DDoS or 50 mm na pipe. Kasi hanggang 40 pa yun ang yung kaya niya. Pagdating na sa 150, hanggang 34 lang siya, pero yung area natin is 38, so hindi na siya kaya nagtitrace na siya. Ang naman dito is yung proposed pipe size. Halimbawa, yung natin is 125 DDoS. Pero sabi nasa inyo yon, designer's discretion, kung pwede nyo to, kasi malapit lang siya, di ba? Nas 34, 38 ata yon. So, pwede nyo nang gawing detrace yan. Nasa inyo yon, designer's discretion. Kaya naglagay tayo ng proposed pipe size. Kasi may rin tayo, halimbawa sa sunod na pipe mark is detrace lahat, ito lang yung DDoS, pwede nyo na lang itong para hindi siya parang may uniform din siya architecturally, di ba? Pero ito, pwede nyo gawin DDoS kung basihan nyo yung code, di ba? Kasi lang naman, kung 125, kaya niya pang i-carry yung area na 38.20. Pero pag 150 na, dapat detrace mo yan. Okay? So, sunod, group mark B, which is ito yon, 687.75. 687.75. Oh, sorry. Convert muna tayo. 687.75. 63.89. So, detrace pa rin kung naka 150 tayo, pero kung naka 25, DDoS yan. Balik tayo sa 150. So, ganun kaganda yung natin, calculator. So, propose yan. Yun lang. Halimbawa, may sidewall, kasi ito, flat roof to, obviously may parapet wall yan. So, sa pagkuha ng parapet wall, halimbawa itong area na to, at saka area na to, ng natin, parapet wall, ay kukunin lang natin yung total area at 50% ang gamit ko. Nasa inyo yon kung susundin nyo yung provision sa code na kung one side or opposite side may ganun na 50%, kabila ay 0 na. Sa natutunan ko sa mga seminar, all the way 50%. Pero nasa inyo yon kung i-50% nyo. Okay? So halimbawa yung total area is 15, di ba? Kung ang total area ng parapet is 15, i-divide to lang natin. So 7.5. So ganun pa rin. Detrace pa rin yan. Pero hindi na siya 38, 45 na siya. Di ba? Kasi nag-add up na to. So ganun ang pag natin pag-calculate ng storm drainage. Ito is vertical pipe, yung mga scupper, di ba? Sa mga leader. Hindi to horizontal pipe, vertical pipe ang gamit dito.